Good morning. Welcome back sa channel natin. At ngayong araw, gagawa ulit ako ng isang stick bait kung saan siya ay gawa sa glue stick or hot glue. Gagamitin ko yung ginawa ko na silicone rubber na hulmahan. Doon ko siya bubuuin. At gagamit naman ako ng stainless wire, magsisilbing true wire niya. At doon ko rin nilalagay yung pinaka weights niya na tingga. So ayan, pumutol ako ng stainless na gagawin kong true wire. At lalagyan ko rin siya ng weights na tingga. Bali, dalawa yung ilalagay ko para bumigat naman yung aking gagawing stick bait lure. So lagay ko muna yung pinaka-stopper niya para hindi mabalik ko habang gumagawa ako ng curve. Pumutol lang ako ng tamang haba ng stainless na wire. Kaya nilagay ko na lang yung tingga na magsisilbing weights niya. Saka ako ngayon siya gagawa ng curve sa dulo. Pinakalagayan siya ng hook. Ng leader line. So maingat ko siyang binabaluktot. Tinanggal ko muna yung isang pin para maisuot ko yung pinaka weights na tingga. Medyo may kahirapan dahil maliit yung butas ng tingga. Napakaliit ng true wire na to para dito. So binalik ulit yung pin. At iusod ko ng konti yung weights niya doon sa bandang unahan. Saka ulit ako gagawa ng panibagong curve. Doon sa pinakagitna ng true wire. Ayusin ko muna ang alignment para hindi siya masira habang ginagawa ko. Ngayon gagawin ko naman yung pangalawang curve. Yun yung pinakalagay ng hook sa belly or sa ilalim ng lure. Lalagyan ko muna siya ng pin, sabay gawa ulit ng curve. Yan. Baluktutin ko ulit yung wire. Another pin. Okay. Tapos isa pa ulit. Yun. Doon lalagyan ko na ulit siya ng pin para hindi siya magalaw. Habang tinatapos ko yung dulo. Pero lalagay ko muna yung weights niya. Para hindi na ako magpabalik-balik sa ginagawa ko. At yung huling pin, din yun sa dulo, nalagay ng hook. Ayan. At dyan ko na aalisin yung pinaka true wire. Pagkatapos ng dulo na yan. Ayan, okay na siya. So, gagamitan ko siya ng ring plier para makabuo ko na isang magandang dulo ng true wire. Kasi wala akong ibang gamit na pang buo dyan. Ayan, gawa na siya. Nagkaroon ng pinaka-eye. Lalagyan ng hook sa dulo. At lalagyan naman ng main line. Bali, lalagyan ko rin siya ng nylon or braided line patibay o para hindi gumalaw yung pinaka weights papunta sa unahan habang binubuo ko siya. At dyan ko muna siya patitibayin ng konti. Dadamihan ko yung ikot niya para siguradong hindi gagalaw yung pinaka weights at patibay na rin yon sa true wire. Lagyan natin ng glue para magdikit-dikit yung pinaka braid line.
Sabay ikot ulit natin. Yan, para masiksik yung pinaka-glue niya. Para kumapit siya ng ayos. At ibuhol natin ng half hitch. Yan. Yan naman titibay na rin sa loob kasi pagka nilagay natin yan sa hulmahan at nadikitan ng glue stick, yun na rin na magpapatibay sa kanya. Kaya dalawang half hitch lang yung pinaka ginagawa ko dyan pagbuhol. Kasi masyado maliit at mahirap din siyang ibuhol. O ayan, gawa na siya. Makikita nyo, hindi nagagalaw dyan yung pinaka weights niya sa bandang unahan dahil may stopper na siya na braid line doon. Yung hulihan, nilagyan ko rin ng braid line para maganda yung alignment. Lalagyan ko siya ng konting liko, ganyan, para hindi naman umislide yung tali. So yan, mananatili naman yung pinaka weights sa bandang dulo at isusukot ko na siya sa hulmahan ko. Ayan, makikita nyo eksakto siya kasi sukat yung lahat ng butas nung nasa table. Doon ko ginawa yung true wire. At ganyan yung magiging itsura niya sa loob kapag nilagyan ko na ng glue stick. Simulan natin yung paglalagay ng hot glue. Ayan. Lalagyan ko muna doon sa may bandang ulo ng lure. Lalagay ko naman yung ginawa kong true wire na may weights. Ayan. Nakakapit na siya. So, eksakto lang siya doon sa dulo, sa gitnang bahagi ng hulmahan natin. So, yung kabilang kalahati naman ng hulmahan, lagyan ko rin siya ng hot glue. So, ayan, mabilisan lang to kasi mabilis tumigas yung hot glue na yun. At dito ko naman pagdidikitin yung molde, yung pinakahulmahan natin. Malapit na kasi siyang matuyo. So, kailangan hindi siya abutin ng pagkatuyo para maging maganda yung resulta. Yan. Uunahin ko yung isa kasi yung half molde, yung una kong nilagyan ng glue, medyo matigas na yun. At saka ako siya pagdidikitin at pisilin lang ng konti para maghulma ng ayos yung hot glue sa loob. Para makuha niya yung design noong ating lure, press natin ng konti. Yan, magkabila para masiksik natin yung hot glue sa loob. Yan, palalamigin lang muna natin to ng mga ilang minuto, tapos balikan natin. So yan, napalamig na natin. Buksan na natin siya. Yun, sakto lang yung pagkakalagay ko ng hot glue. Hindi sumobra yung mga plastic sa labas o sa gilid. Pansin nyo na nanatili sa gitna yung weights na nilagay ko dahil na rin sa nilagay kong braided line na pumipigil sa kanya. So ayun, mapapansin nyo medyo transparent pa siya. Yung mga labis, madali namang retokihin yan. Konting puto lang ng nipper at saka painitan lang natin ng konting apoy, tapos konting pisil, okay yan. Madali namang mapaganda ulit yan. Natural lang yan kapag gumagawa ka ng lure na gawa sa glue stick. Lagi talagang may magiging labis na plastic sa gilid or sa kalagitnaan. Tanggalin natin yung mga labis-labis na plastic. Kung mamaya ilalagay ko rin yung mata niya para magmukha talagang lure.
Alisin lang natin yung mga labis. Initan lang ng apoy. Tapos gamitan natin yan ng silicone pad para hindi tayo mapasok. Yan. Para maging makinis din naman yung nire-retoke natin. Hindi masisira yung design. So, makinis pa rin yan. Maganda talagang pang retoke yung may silicone pad. Kasi nga hindi kumakapit. At ganoon din sa ilalim, alisin lang natin yung mga labis. At pakinisin natin. Konting apoy at konting pisil lang ng silicone pad. Okay na yan. So ayan, makikita nyo yung design ng lure natin. Kuhang-kuha. At talagang napakaganda naman. Hindi nga lang ganun ka-perfect kasi gumawa ng mga bubbles doon sa hot glue nung nilalagay natin. Hindi siya nakalabas. Pero madali naman siyang ayusin. So, sa susunod naman, papakita ko sa inyo kung paano ko ilagay yung pinakamata niya na hindi gagamitan ng mga pandikit na glue. So, inilagay ko lamang yung mga mata doon sa mismong hulmahan. Mapapansin nyo, nakapwesto na yan. Nailagay ko na. Magkabila. At iinitan ko na lang ng apoy itong pinaka lure sa bandang mata ng ating lure. Sabay balik sa hulmahan, dahan-dahan at i-press lang ng konti. Konting pisil lang yan, okay na yan. Madali naman yung matuyo. At yan, oh. Kumapit na. Matibay yan. Tapos sa kabila, ganun din. Initan lang din natin. Mas madali yan kesa naman dun sa mano-mano mong ilagay yung mata. Mas matibay pati yan. Yung mga ganyan. Kasi nga, mainit yung lure at doon kakapit yan. Napakatibay. Okay na siya. So, hindi nasira yung design. Kumapit ng ayos yung mata. Mapapansin nyo. Kuhang-kuha pa rin yung design. Konting retoke lang yan. Okay na yan. Mapapansin nyo rin yung lure natin para siyang isda na maliit pa. Yung kita yung laman loob. Transparent ba? Parang bagong pisa sa itlog. Parang ganun siya. Susubukan ko munang gamitin niya ng ganyan lang. Yung wala pang kulay. Pero kukulayan ko din yan sa mga susunod na video. Pero gusto ko munang makita yung swimming action ng lure. Kaya pansamantala, ganyan lang muna yung style niya. Kitang-kita yung weights. So ayan, nakatapos na naman tayo ng isa na namang project. Lure natin na DIY gawa sa hot glue. Ginamitan natin ng glue stick yan at mga konting bagay na mapapakinabangan. Kung meron ka nito sa bahay, makakabuo ka rin ito. Kung mahilig ka sa mga DIY, kaya mo rin bumuo ng mga kagaya nito. Magagamit mo to sa mga fishing adventures mo or alternative sa mga lure na nabibili natin online at sa mga tackle store. So, kung mahilig ka sa mga ganitong DIY, pwede mong sundan yung tutorial. Para na rin tutorial yan eh. Malinaw naman yung ating video. Siguro masisiyahan ka rin sa panonood nito habang ginagawa mo yung mga project na nakagaya nito. At siguro sa susunod ko rin content, i-share ko naman kung paano ko pinturahan or kulayan itong mga lure na to. So, hanggang sa susunod, salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video, pwede mong panoorin sa channel ko. So, bisitahin mo lang yung channel ko. Nandun yung mga videos ko na mapapanood mo para sa mga ganitong DIY.